Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Panginoon, kailangan pa man mananatili, kahit
Okay, yes, yo. Si Rachel Joy Thank you, Bonete. Rachel Joy Bonete. Yes. Still. It's Tagalog version. Magandang morning Metro Manila at buong Pilipinas at magandang gabi naman Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Martes, Tuesday, August 2. Ang bilis na ng panahon. Ako, excited na. Yes. Lapit na birthday ko. Matandang-matanda. Hindi yun ang ibig sabihin. Ano? Darating si Mother. Birthday ko yung pag-alis niya Ay, huwag mo nang intindi yung birthday mo. Bakit? Magastos yung birthday mo Ganon, hindi Simpleng-simple lang yung birthday. Doon sa mga mababait. Yung mababait. Yun, may pasalubong ako dyan sa inyo. Pinadala ko kay Mami. Yung mga salbahe. Ay, nako. Wala. Mabait sila lahat. Mabait Kaya lahat sila bibigyan mo. Aba? Hindi Hindi lahat. Pinimpi lang yun. Talaga? Oo. Oh, sure. Pinimpi lang. Talagang, nako. Ganon? Ayan, nako. Yung mga mababait. Ayan, meron kayong regalo kay Santa Claus. Ayan, yung mga salbahe. Ayan, you better watch out. You better not cry. Santa Claus is coming to town. Maraming salamat, SMG. Palakpakan mo natin sa kanilang 1 taong anniversary. Kailan ba? Si Sister Mayrin daw mabait. Oo. Ano daw? Siya mabait. Ano daw? Ay, ako. Papadala ko Sister May. Tanga. Ay, anong tanga? Tanga yung tanga. Ikaw, lumang-luma na yung style na yun. Di tong kung gusto mo. Kinaganda ko na nga Ano pa nga ako nun? Sensitive pa nga ako nun. T-back. Ay, sinulid. Gusto mo, band-aid na lang. Wag. Gagalis pa, Pastor Norms. Sabi ni Eka, Ano yun? Ay, nako, yung mga panay side comment nung isa dyan. Ang bira, na-late lang ng 2 minuto. Late kayo, 2 minutes. Talaga naman. Talaga naman. Pero kaya siya ko yung nalilate. Wala ko sinasabi. Sige nga. Aber. Grabe, di makapag-move on. Bumati ka na bago akong... Sabi niya, nasa mid ako. Sabi niya. Style mo, B. Oy, bumati na. Dali. Ayan, mababait sila lahat. Ayan. Lalo na sa picture. Lalo pag tulog. Yan. Yan, pag hindi gumagalaw. Lalo tsaka busog. Yan, mababait. Alright, consistent siya. Eto na. Magandang. Ayan na. Where's my music? Ayan. My music. Ano music? Asan ang music ko? Ayan. I cannot say greetings here without the music. Ayun, ganun ba yun? Yes. Ano ba yan? Happy anniversary ang SMG 1 year. Kailan ba? Isang taon Hindi ko na. nga alam I think sa 6, di ba? Inunahan ko na. Ganun na rin pasok na rin sa 1 taon yun. May music na ba? Ayan, sige. Bumanat na. Forward ko. Ayan. Magandang. Tayo lahat. Whether they like it or not. Ayan, maganda tayong lahat. Ayan, hindi halata na pagdating ng bahay, tanggal ang coat, nagluto na ako ng pinakbet at adobo para baon bukas. Ayan, wala nang kainan. Bahala na si Batman. Ayan, nakapagluto, di ba? Tapos ano pang ginawa ko? Ayun, tapos naghugas ng mga plato. Yun lang, pagdating ko, ganun binugbog lang ako kanina. Yun lang. Ayan. Alright. Okay, maganda po tayo lahat. About consistent since di ba may pa-contest ka? It started August 1st. Ayan, di ba Suki? Contest ka, ayan. Consistent sa number 1, si Eka under the last call. Ayan na naman siya. Okay. Tatarin ang bala yan. Faye Cabrera. Ayan, Rachel Joy Bonete. Ayan. Jeremiah Valdez, Jolette Rodalas, Maridet Gamos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Marites Ignacio Gabayno. Ayan, Alona Velasco. Tina Tabernilia. Hello, Tina. Ayan, Tina Tabernilia.
Glenda May. At syempre naman, si Brother Sammy Santos. Ayan, may SSS. Brother Double S. Double M, Michelle Medina. Hello, sister. Lala Carmina. At syempre, consistent from her work, si Jang Valenzuela. Ayan. Andyan din si Grace Narvato. Hello, Grace. Marichu Gamos. Okay, Arthur Sales. Hello ka, Arthur. At andyan naman ang hubby ni Eka na si Harry Potter. Ayan. Harry Potter. Harry Velasco. Nel Francia, magandang umaga sa inyo dyan. At syempre, nandiyan din si Nanay Dolor. Cristobal. Nanay Dolor, magandang umaga po sa inyo dyan. Nanay Dolor. Good morning po dyan. Ayan. Si Rosaida Ruiz Agustin. At syempre, ang kapatid ni Dina Single na si Ruby Claudia. At syempre, Ate Ruby! Kailan tayo mag-iinuman ulit? Ayan. Nandiyan din si Sister Maureen Quanang. Sino yun? Pasilip-silip lang yan. Si Binibining silip. Ayan, kasi may klase yata yan. Baka may wala nang pasok ngayon eh. Bakasyon na ngayon. Hindi, nandiyan siya. Alright. Lynn Sales. Ayan, very good. Nagbago ka na ng iyong account. Tess Sales Lasak. Ayan. At syempre, ang aking favorite na name, Andrew Lavin. Yan. Leonardo Arenas with Whitey. Emma Arenas. Watching iRadio. Ayan. Alam mo yan si Eka. Sabi, iba daw ang orasan niyan. Eka watching with my memeng. Yung kanyang pusa. Memeng. Hi, memeng. Memeng. Ayan, mababait sila lahat. Kasama mo ba ako, mabait daw ako, sabi ng asawa ko. Sabi ni Andrew Lavin. Mabait kayo lahat. Sige. Lalo na pag tinitignan ko mga mukha nyo sa Facebook. Nako. Patay. Oo. Mababait tayong lahat. Diba? Okay. Basta yung makakatanggap ng pasalubong kay Mother. Yun ang mga mababait. Ay, ganon? Grabe, ang daming dala ni Mami. Personal pang i-deliver ng nanay ko yun. 88 years old yan. Grabe naman, pababayin mo si Mami? Sabi ko, kabilin-bilinan ko, maiksi na buhay mo. Sabi ko, grabe 88 ka na ngayon. Sabi ko, kaya gawin mo ito para sa akin. Sabi ko sa kanya, mismo ang nanay ko pang pupunta sa bahay ninyo. Ayan. Magta-tricycle daw siya. Maglalakad pa. Ayan. Alright. Ayan, alam mo, nagluto ako pero hindi pa ako kumakain. Siya pinakain ko ng adobo. Without rice. Walang rice. Without rice lang. Wala na pong Ayun rice. ang kanyang dinner. Ako mamaya. Nagluto ako ng bulanglang. 3 weeks. Ayan. Walang paano kanin. bukas yun nila ang pagkain mo? Usual. Ganun talaga. Ganun. Masakit na nga ulo ko pero... Gusto mo lagyan natin ng konting kanin sa ilalim. Wag. Ayaw mo naman kumain ng gulay. Get behind me, Satan. Padalhan kita ng Ay, nako. Gulay. Kumain ka kasi ng gulay. Salad. Kumain ka ng kalabasa. Okra. At sitaw. Pababaunan kita nung bukas. Pinakbet. Samahan mo ng isda. Ay, meron pa tayo isda dyan. Yun, tirahin natin yung isda. Painit mo na lang doon sa inyong toaster. Okay. Sana meron ako. Napakabait talaga ng lolo ko. Nag-abala pa sa akin. Sweet naman. Sabi ni Eka. Ang kulit. Sabi hindi. Kulit. Hello, Helen Arandia. Hello, Helen. Helen Arandia. Saan ang Helen? Ngayon ko lang narinig ang pangalan Helen. Nagpupunta na siya dito. Si Helen. Di ko kabisado Dito yan, Helen Arandia. Ayan. Alright. Bukas dito ako magtatrabaho sa bahay. Very good. Yes, yo. At sa Friday, marami na ako in extra hours ngayon. Para sa Friday, lalabas ako na maaga. Yan. Dito ako mag-work din sa Friday kasi meron akong doctor's appointment. Dental. Yan. Ayan, may feeling ulit na isa. Feeling. Ito yung bibiling kong sa Friday. Magpapabili ako rito ng mga chocolate. Bakit sa akin? Ay, syempre, alangan ako. Hindi, nasa trabaho pa ako. Ay, hindi. Paano ako pupunta doon? Hindi,
Oh. Tricycle ka. Ayan. Tricycle ka dyan. Hershey's. Hindi, next week pa naman uwi si Mami. Sa Friday. Sa M&M. Saturday na lang. Magpapagupit na ako. Guys, gusto niyo ba magpagupit na ako? Kahit na ng buhok ko. Pakalbo ka na lang. Hindi, maikli. Pero Uso parang, yan. ang hirap nang i-manage yung ganito. Hindi na ako sanay. Aba? Yan. Di kalbuhin Heal mo. the corpus. Hello, Heal the corpus. Hello everyone. Laging mahina net ko. Ay. Yeah, it's okay. Ayan. Yan ang tatrabahoin ni Apo Marcos, oh. Alin? Para yung mga digital natin, para magkaroon na rin, di ba? Internet? Oh, very good. Pero unahin na muna niya yung mga dyan, yung hacker ba ang tawag nila doon? Hindi hacker yun. Scammer. Scammer. Oh. Okay, hello din ka Ate Berna. Hello, Kaka. Ayan. Oh, Kaka, nakabili na ako nung pag gusto mong ano yun? Sabi niya, bed sheet. Bedsheet. Nakabili ka na? Bedsheet. Umorder ako sa Amazon. Wow. Anong size? Sabi niya, queen size. Queen size? Oh. Ba't di mo pinakita sa akin para ako namili? Baka di na. Hindi maganda yung tela nun. As Dapat is. cotton. Cotton na. Oo. Magkano? Ako, nandun lahat yung Ayan seryoso po si Papsi. Yung mga mababait lang, yung mga pasaway, yung mga mareklamo dyan. Ang tawag ko doon, di ba merong, anong tawag sa mga chismosa? Marites. King size daw siya. King size ba? Patay. Pwede ko i-reverse. Pwede ko yun. Ayan. King Correct. size. King size. Okay. No problem. No to haircut this year. Paano my hair? It looks ugly na eh. Alam mo, dapat sa labas tenga. Ay, ayoko naman. Kaskas batok. Maganda. Ayoko na. Gusto ko medyo nakukulot-kulot ko ng konti. Sa birthday ko, kukulotin ko yan. Siyempre pag birthday ko, ay, lagi naman kulot ang laging special. Lagi naman kulot. Gagawin natin, every day is a special day. Kulot. Kumbaga sa gagawin natin every day as if it's our last day. Ay, tama. Last day mo na. Laging Ganun. Last day. Last day mo na. Sabi mo, ay. Ito yung bagong Sino? Lynn Sales. Ito na yan ba? Si Lynn. Lynn Sales. Lynn Asa. Ayun. Linasa. Ayun si Linasa. Wala na yung kanyang pinakita niya sa akin yung pinadala niya sa akin yung naka-scam nung kanyang account. Tinawag ko na kay Rapi Tulfo, huwag ka mag-alala. At siya nang bahali dyan. Ipapadampot natin yung mga scammer na yan. Actually, pwede nyo i-report yun sa pulis eh. Punta kayo sa sa NBI. NBI yun. Yes, pagkaganyan. Mga cybercrime. Kung may mga kakilala kayo, ayun. Yan. Good Evelyn Alejandro. Pangdalaga daw. Sino? Ako, Mamsi, magpapakulot na this month. Magbo-birthday na kasi si Yel. Bakit ikaw magpapakulot dyan? Yung anak mo pala magbo-birthday. Ganun yun eh. Para siyang sang galing. Tama naman siya. Sa nanay ng galing. Yung nanay magpapakulot. Oo. Bata pa kasing anak niya, kaya nanay magpapakulot. Yun eh. Yun. Ibang klase, ha? Ibang klase dyan. Ayos lang yun. Yeah. Yung nag-send ng pera sa GCash, actually, pwede mabawi yan kung nireport agad. Yun. Ayan. Pwede talaga. Alam niyo, pagka kayo na-scam, agad nyo ng actionan. Huwag na kayo maghanap pa ng yung patumpik-tumpik pa. Kaya ngayon, sa atin yan, reminder, palitan ang inyong mga password. Ayan. Regular yan. Every week. Kung magagawa nyo twice a week, very good. Yes. Para mahirapan sila. At saka pahirapan nyo yung password. Ang password nyo, klek-tik-tik-tok-tek ako. Yung halo-halong mahirap. Kaya yung mga birthday ninyo, mali yung maglalagay ninyo ng password. Gagamitin nyo yung mga birthday, birth year. Mali yan. Mas madali nilang matandaan yon. Lagay nyo, pinanganak kayo ng 1800. Yan. Alam po ninyo, isa pa, the best. Mag-Google account kayo. Kasi ang Google account, merong confirmation sa telepono ninyo.
tatawagan kayo ng Google, i-confirm kung talaga sa inyo, hihingi ng number yon. Kaya kung may telephone number kayo, naka-register yon doon sa Google ninyo, at pag meron nakahack ng telepono ninyo, manghihingi ng confirmation yon doon sa telephone number na ibinigay nyo sa Google. So, ayan. mainam po yan. Mag-Google account kayo. At meron pang tinatawag na authentication. Yeah. I-download niyo yung authentication gamit ang inyong fingerprint. Ano? Yung thumbprint. Katulad ng ginagamit namin dito. Meron naman yan kahit saan telepono. Kaya nga. Kung meron kayong biorhythm na ginagamit yan, hindi ma-hack yung fingerprint ninyo. Kahit sino pang hacker na mahusay yan. Hindi niya ma-hack yan. So, yun ang gamitin niyo. Mag-Google kayo. Ayan. Okay? Si Eka daw. Buti na lang yung password ko. Birthday ng kapitbahay namin. Still ganun din yun. Madaling matandaan kasi mga birthday, pangalan na anak, gano'n. Yeah. Madaling i-hack yun eh. Pero kung magbibigay kayo ng mga password na out of this planet. Yeah. Yung mga echikarikit. Yung mga pangalan Jejemon, yung mga ganyan. Tapos meron kayong exclamation mark or question mark. Naku, kailangan special susulat character. lang yun. Tama yun. Pag sama-samahin niyo, halo-halo lahat yung numero. At least mga 8 characters. Hayaan siyang mabuang kakahula kung ano yung password ninyo. Alright. Okay. 4 na minuto bago kalahati ng gabi. Yan. Kakanta ko. Kakanta ko yung sister ko, birthday niya. Ngayon, dito sa Amerika. Sino may birthday? Si John. Aba, handa-handa siya dun eh. Sabi niya sa akin, uwi daw ako dun next year. Kasi ako magsi-65 ako next year. Siya naman magsi-60. So gagawin namin isang malaking celebration. Yan. Good malaking idea. Celebration. Para sila na lang gumastos. May nakapasok na naman dito kanina eh. Sino? Ayan ayan tingnan mo. Tingnan, gwapo nun. Ayan, gwapo. Ang kapal lang mo. Patingin-tingin pa. Ba't na yun lumalabas? Kanina pa yan. Ayun sa akin. Alam din. In-ignore ko na lang. Ikaw talaga. Napakasal bahay mo. Nanggigigil ako sa'yo. Ayan. Lala Carmina. Hello, Lala. Nabati ko na siya kanina. Alright. Meron tumatawag sa akin kanina alas 12 ba yun? Alas 3 ng madaling araw dyan eh. Sino? Gising pa. Sino? At sinabi sa akin yung tapos natanggap na daw niya. Dumating na daw, sabi niya. Dumating na po yung mga di papasukin mo, sabi ko sa kanya. Tapos pagluto mo ng pagkain, ha? Ay, nako. Ang kulit. Utang na loob, nasa gitna ako ng meeting text ng text talaga naman. Ha? Hindi ko masabi yung pangalan. Si Eka ang password ng nila. Si Eka lang pinakabaganda sa Earth. Ganon? Okay na, sige. Ipahack mo na lang. Sinaulo tong batang to. Ayan. Natili. Hindi ko alam. Okay. Ay, ready ko na pala ito. Mr. Cupido. Pang anong araw? 2 days na. Kailangan consistent na mga ito yung papakita ko sa inyo yung login. Kung sino yung nagda-login dito na continuous na hindi umaalis. Ayan. Yan ang mga IT. Ilan ba sila? 5? Actually, kahapon, 8 silang hindi nagpapalit-palit. Talagang naka-stick around lang sila. Hindi sila bumibitaw. Tingnan natin ngayon kung yung 8 na yun, ilan na lang matitira. Yan. Hanggang yun aabutin siguro ng mga 1 linggo. Tingnan natin. Patigasan ng muka. Mr. Alright. Cupido. Station ID na tayo. Ayan. Ang gaganda na kayo. Sa amin, ang password daw, bili ka wifi mo. Hindi. Hindi, ganito. Huli ka, scammer ka, gano'n. What yung sinasabi mga passwords nyo? Hindi, lang yung sample lang yun. Ako ang password namin dito, napakadali. Oo.
Kaya mahirapan naman siya mag-isip. Di ba? Ganun lang yun eh. Ganun lang yun eh. Pahirapan mo siya. Dapat ang gawin yung password, yung tipong kumakantang password. Yun yung password ng ng router yun. Yeah. Importante meron kayong router. Sinasabi ko sa inyo. Ganito. Yan. Si Lorna nawawala daw, sabi niya. Ay, salamat. Wala, busy yan. Busy. At saka yung pinaka-champion, nagbibigay ako ng security router. Wow, ano yun? May router na, may wifi pa siyang kasama. Yeah, wireless yan. Ang dami mo naman regalo? Ay, yung mga extra ko mga wifi dyan na hindi ko na ginagamit. Doon ko lang ibibigay sa mga mababae. Baka marami nang dala si Mami. At saka ito ay malakas ang niyan, humigop ng internet. Ihigupin niya yung internet ng kapitbahay. Tumpak yun, tumpak. Kaya malas lang ng kapitbahay ninyo. Okay, doon lang sa mabait yun. Yuppie! Nakamabait. Yung hindi yung nangunguha ng nangungupit, hindi yun. Yung may mahabang buntot saka Ay, station ID na tayo. Station ID. Ayan. Abangan, wag kayo alas, si Pastor Norman. Oo. Ayan. At bukas meron tayong guest na pastor. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Okay, ang oras po natin, 31 minuto, makalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nag-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Shout out sa mga kapitbahay ni Ate Tina. Mag-connect na kayo. Wow. Hello, Pastor Israel. Bumagat. Magandang umaga po. At syempre, andyan din si Sister Lenny Alegre. Ayan. Mista ko. Ha? May bubunutin ako? Kakanta ko. Sana all mabait. Ay, mabait kayong lahat. Lalo na pag tinitignan ko mga picture sa Facebook. Ano yun? Hinahanap ko yung wifi. Ganon? Okay. Hello, Joyce Mendoza. Magandang umaga po. Ano yun? Yung May kakanta ko. Kakantahin ko yung... ano nga ba yun? Pasko na naman. Pasko na naman. Yung Ay. Above all? Yung magandang naman. Above. Mga Citurette at mga idol. Ano yun? Citurette. Yes, Joyce Mendoza. Si Joyce, maganda si Joyce. Ayan. Pretty si Mali Joyce. ang pronunciation mo na naman. Joyce Joyce Mendoza. Ayan. Yeah, Mendoza. Ganun. Magaganda sila lahat. Very pretty. Everybody's pretty. Anong title? Nar Baldovino. Above all. Ayan. Yan na naman. Di above below. Hindi yan. Okay, iba naman. Ano? Wala pong bear. Anong bear? Walang beer. Yung wala pong bear. Ano yun? Chongke, pasok! Kachongke, pasok! Wala yung tugtog niya, hinahanap niya. Hindi kasi nire-refresh ko yung computer eh. Ay, ganun ba? Okay. Nga, no. Nag-reboot ako. How mo i-pronounce ang Harry Potter, Mamsi? Harry Potter. Ayan. Yung parang hindi mo mapupronounce yung R. Harry Potter. Ayan. Above all, yun ba? Hindi, wag na yan. Ano nga? Yung hindi ko nga alam Ay, nakula. Ano ba gusto yung kantahin ko? Mahirap yan. Ayan. Pakantahin mo na lang si Hindi, alam ko na. Agree, maganda tayong lahat, sabi ni Rachel. Wala na akong maisip. Nawawala kasi yung listahan ko dito. May listahan ako dito na mga kinakanta. Yung Oceans, ang hirap naman nun. Ocean? Blessings. Ay, nga pala, speaking of ocean, lumanding na si Sino? Nancy Pelosi sa sa Taiwan. Nasa Taiwan. Yan.
Kaya kayo nasa Pilipinas, naku, malapit kayo doon. Hoy, grabe ka. Magbabakbakan ng China at saka ng Amerika doon, tsaka Taiwan. Yan. Panonoodin ng buong bansa yun. Okay, blessings. Lagay mo, blessings. Aegis. Ay, ako ng ages. Blessing. Taas-taas niyan. O, di balak. Blessing. Ayan. Hindi ka invisible, Marites. Kanina pa kita tinawag. Grabe ka. Marites. Hindi ba? Number 7 ka nga sa Ayan, listahan kasi Marites ko ng Marites eh. Ayan. Oo, kanina pa kita tinawag. Blessing. Laura Story. Ayan. Ayan. O, ito na. Sige. Okay. Ayan. Eto. If you've tried... Sabayan niyo ako. Sino mang marunong kantahin to? Oh. Yan. Ayan. And, Ba't TikTok? Ayan. Hindi. Mamadali. Lagay mo ako dito sa harapan. Dali. Mamadali. Ayan. Sabayan niyo ako. Ayaw. Kasi hindi ko ganong kinakanta to, but I love this song. Yan. Di ba? Ang ganda. Ang ganda-ganda na story ng kantang to. Ayan. Asa na? Nag-umpisa na. Tagal. Wala eh. Ayan, yan. 3, 2, 1. Hindi. Walang ano. O yan. Bakit? O yan, ulit. Ulit. Tayo ng mga pain, nasaktan tayo. Yung mga tears natin, hindi natin alam. Yun pala ang nag-heal dun sa mga pain na nadanasan natin. Because the Lord is binibigyan niya tayo ng mga iba't ibang messages through, let's say, through yung pag-iyak natin. Kasi na-broken hearted tayo or nagkaroon ng masamang pangyayari sa pamilya natin. And then, crying is, for me, sabi nga nila, crying is a form of prayer. Ayun. You cry. You cry for the Lord. Hindi yung cry ka, na nagka-curse ka na niya. You're crying kasi umiiyak ka sa Panginoon. So, for me, that is a form of prayer. Nadidinig ni Lord yun, kala lang natin hindi. Alam niya, even through crying, alam niya kung ano yung nasa puso natin. Ganon po. At saka wag tayong magda-doubt na wala siya sa tabi natin. So, everything are mercies in disguise. Kaya, maraming blessings. Napakaraming blessings. Maging sensitive lang tayo, aware lang tayo. Huwag tayong mawawalan ng, how do you call this city? Para bang, wala na talaga, wala nang pag-asa. No. May pag-asa. Di ba may kasabihan, habang buhay, may pag-asa. Hindi ba? Ganon po yun. Nagsasalita po ako dito based from my experience. I'm not sure sa iba. Ito yung mga testimonya namin dalawa. Ganon na parang maraming luhang nailabas. Balde-balde. Hindi lang balde. Isang drum. But the Lord is very merciful. Alam niya yung iniiyak mo sa Kanya. Sabi nga, di ba, yung ni Brother Toots, you don't need to pray for all your needs because God already knew what your needs are. Ang importante lang ay we pray na bigyan tayo ng strength na makayanan natin ang lahat ng mga darating pa sa buhay natin. Parang level up nagle-level up yung mga trials natin sa buhay. Ayan. But let us always remember na wala namang forever pagdating sa problema. Kasi lahat yan, si Lord na ang gagawa niyan. Siya basta yung faith natin, wag nating aalisin sa Kanya. Kailangan ng Holy Spirit nandito pa rin sa puso natin. Otherwise, sabi nga, di ba, yung sabi ni Brother Toots, nag-grieve yung Holy Spirit, din naaalis siya sa'yo. Then that's it. Di ba, Siti? Pag nagagalit. Pag nagagalit. Tsaka wag kayong magpe-pray lang kayo pag may kailangan. No. Dapat hindi ganun. Every day, di ba? Kahit walang kailangan. Pray without ceasing. Pwede naman mag-pray na nagpapasalamat ka parati. Yun ang gusto talaga ni Lord. Yeah. Hindi yung magpe-pray lang tayo dahil may kailangan tayo. No. Yeah. Hindi dapat ganun ang ugali natin. Saka yung, syempre, pasasalamat. Pasasalamat tayo. Sabi
ni Kachongki. Napaiyak na naman, Ma'am Shi. Ay, bakit? Anything that we can do for you. Ayan. Ay, ba't kayo umiyak? Hello, Brother Sammy Santos. Yeah. Ayan, kaya nyo yan. Imotera daw siya. No? Hindi bagay sa'yo, Kachongki. Ay, nako. Oy, kahit pusong bato yan, ganun talaga yan. Ito lang, hinagay kaya, si Norbaldo Bino. I know. Kaya pag may dumadaan sa ating pagsubok, hindi naman namin sinasabing, wag pansinin yan. Hindi naman. Ayan, si Kachongki, nasubukan na rin yan. Hindi ba nagkaroon siya ng breast cancer niya? Nagkaroon siya ng BC. BC tawag niya doon. Tapos yung na-COVID pa rin. Oo. Tuwang-tuwa nga siya nung na-COVID. Buhay pa rin. Ayaw, umalis dun sa kasi sa ano yun sa Luneta. Maganda daw ang view. Yung sa may, nilagyan nila doon. Buhay pa. At sarap pa daw ng pagkain. Biglang pumasok. Unlimited pa yung kanyang wifi. Talaga. Diba? Hello, Sister Evelyn Malcaraeg. Hello, sister. How are you? Anong niluluto mo dyan ngayon? Merong dun ngayon yung sa mga kabataan, yung parang, ang tawag dun? Ngayon ba yun? BVS ba yun? Bible something, Oo, ngayon. Sino naglilid sila. Mga kabataan Hindi ko kilala. Ang cute. Ayan. Ganda yan. Tapos may pagkain sila lagi. Mga ilang oras din yun. Atong gabi para naihahatid sila ng mga magulang after work. Okay yan, ha? Malayo lang kasi kami doon. Good idea. Sino naglilid nun? Hindi ko nga kilala. Mga kabataan. Ayos yan. Ayan. Okay, Faye. Bibilang mo lang daw siya ng gamot ni nanay. Okay, ingat. Ingat, Faye. Ayan. Sabi ni Joyce, sana nga po hindi ibibigay ni Lord ang mga pagsubok natin kung hindi niya tayo. Kaya binigay niya ang pagsubok sa atin para malaman natin nandyan siya. Handang tumulong. Yes naman. Yun ang lagi natin tatandaan. Yeah. Hindi po ba? Lahat tayo. Noon, hindi ko alam yun Ngayon sabi ko, nandiyan si Lord. Sige. Gola lang. Gora. Ayan. Pero wag naman nating babaliwalain yung, syempre, we do something din, di ba? Hindi yung uupo lang tayo at lilipas din yung problema. That's true, lilipas din, but we must do something. Ako pag may problema, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Yeah. Bahala ka na. Hindi ko napapansinin yung problema ko. Kasi pagka iniisip ko lang yung problema ko, masisira lang yung mood mo, yung araw mo, mababad trip ka, may inis ka, ayun na. Huwag mo isipin. Bakit? Sino bang problema mo? Tatlo sa nakaturo sa'yo, isa lang sa akin. Ganun. Ganyan ang aking pag-handle ng problema. Kahit yung mga health issue. Yung health issue talaga mahirap yan. Yan ang dali nating sabihin kasi wala tayo sa lugar na yun It's easy Pero to say. kapag katulad niyan, nagsasalita ako ngayon. Para sa akin, parang andali. Pero pag nandoon na ako, iba na talaga. Iba na. Pero several times, try po ninyo na dumaan siya sa ganyan. Sabi niyo, bahala ka na, Lord. Ikaw nag-ano na ito, bahala kang gumawa. Sabi kasi ni Lord, huwag kang mag-alala. Do not worry. And worry is a sin. Kasalanan daw po yung pag-worry. So, balik sa Kanya. Lord, sabi mo, huwag ako mag-alala. Di ikaw na ang bahala dyan. Tingnan mo, aayusin niya. Ganun lang Kung nakakaramdam kayo ng konting, sa akin dumadaan kadalasan yun nagiging ako, emotional or kaya parang na-homesick ako. Na-homesick kasi syempre may mga kapatid pa ako sa Pilipinas. Basta na-homesick ako minsan. Nagkikinig ako ng Christian songs o kaya ako kumakanta mismo. Ganun. Parang o kaya, several times, talagang eto, may mga i-share ako sa inyo. One time, kasi ngayon, pag pumapasok ako, nagtutrain ako. So, tapos, may bus, eksakto, dun sa babaan, dun sa pisina namin. So, ang ganda na. Alam niyo bang pinanalangin ko yan noon? Sabi ko, sana dumating ang panahon, Lord, na sana yung mga bus dito na dadaan sa mismong street na kung saan yung yung trabaho ko.
Kasi noon, medyo malayo-layo. Although, hindi naman siya nakakatakot kasi halos wala naman taong dumadaan. And then, so, several years later, tinupad ni Lord, Sabi ko kaya tuwa ako. Kaya minsan parang imbis na mag-retard ako, parang hindi na lang muna kasi napaka-convenient. Tsaka mabilis lang ang biyahe ko. Kasi, syempre may oras po ang mga buses dito, ang mga train, ganon. Because one time noon po, na naranasan ko rin to. Ito mga story ko lang, umuulan. Bihirang umulan dito, pero pag umulan, parang lilipa. Napakanipis ko po. Ang lakas-lakas na hangin, City. Nakapayong akong malaki. Naku, yung payong ko, gigibain. Walang tao, ako lang. Medyo hindi pa doon ang babaan sa tapat ng office namin. Sa kabilang kalye. Umuulan siya. Tapos pero may jacket ako na parang kapote ang dating. Pero hindi ko na kaya yung hangin. Talagang lilipa rin ako. Literally, kaya niya ako itulak dahil napakalakas po ng hangin. I think may bagyo yata yun pero hangin lang. Alam mo, nagpipray ako. Sabi ko, Lord, kapit ako sa iyo, Lord. Baka po maano sa kalsada, may mga sasakyan. Kakapit ako sa iyo, Lord, kapit. Paratingin mo ako sa opisina namin. Yun ang sinasabi ko. Kapit ako sa iyo, Lord, kakapit ako. Alam niyo, parang pakiramdam ko may humihila na sa akin. Hanggang sa mapupunta na ako sa ganito, diretso, tapos kumanon akong ganon. Biglang humina yung hangin. O, diba? Nakarating ako sa opisina. Pero, basa na ako dahil yung hangin, may kasamang ulan. Oo. Diba? Mga ganong pagkakataon na, lalo na't pag nag-iisa. Siyempre, wala naman akong kasama. Minsan naman, nilipad ako ng hangin na May taong sumalo sa akin sa likod. Ginanon ako. Oy! Kayang-kaya ko ilipad ng malakas na hangin Ang nipis-nipis ko kasi. Ayun, mga ganong bagay. Mga simpleng mga pangyayari, kaganapan sa buhay natin. Ina-acknowledge natin ang Panginoon. Kasi, kinaya ko yun, lakas ng hangin, ganito. Hindi No, basta nagpe-pray lang ako. Okay, Eileen Sabado. Hello, Eileen. Ayan. Okay, ikaw naman, City. Bilis ng araw. Wednesday na bukas. Sa kanila, Wednesday na. Ganon. Okay. Hello kay Ate Ligaya de Jesus. Ate Ligaya, hello. Yeah, ang magandang Mrs. ni Caselson de Jesus. Yeah, kung may hari ng Kundiman, ito ang reyna ng Kundiman naman. At syempre, hello din kay LA. Sabi niya, a blessed day. Sorry, I'm late. Aba, syala. May inasikaso lang sa labas. Sino kaya yung nagte-text sa akin ng kulit-kulit na yun? Siya ba yun? Nasa meeting kaya ako nung Grab. Sabi, dumating na po yung mga hindi pa pasukin mo. Nakapasok na po. Di pa kainin mo, sabi ko. Ganon? Tatanong pa. Ay, nako. Okay. Ay, almost. Hello, Sunny sa Lubayba, Tabernalia. Ayan, kumusta na yung iyong anak, yung iyong sana ano mo pangalan? Sammy? Sammy din, di ba? Sabi, hello, ate, kumusta ka po? Gawa mo na. Di pa, padalan mo ako. Ay, dito talaga sila nagkukwentuhan. Hello? Sabi ni Lorna, pinapasok ko na nga Pinapasok ko na nga Ay, siya ba yun? Siya pa na yung kausap ko. Kulit. Okay, yung mga usapan na ganon. Ayan. So, tignan natin. Nabagatan natin si Joyce Mendoza. Sabi ni Joyce, marami na din pong pagsubok ako na hindi ko pa po nasabi na kaya ko. Dahil sa awa ng Diyos hanggang ngayon, lumalaban pa din po ako sa hamon ng buhay. Habang ako ay nabubuhay. Ganun. Habang may buhay. It's not, sabi ni Eka, pakinggan mo it's not about how big your problem is. It's about how you react, how you handle, and how you overcome. Wow! Ano? Shala! Ano daw? Sabi, spell react.
Umi-English ka na. Spell mo yung react nga. React. Galing ni Eka. I love that, Eka. Sabi naman ni Lala, walang acceptance sa problema. Iba-iba lang ang bigat. Pero alam ni Lord, ano yung kaya at kakayanin natin. Siyempre naman. Pareho lang yun. Kanya-kanyang ano lang yan. The more na magkakaroon ka ng maraming problema, huwag kang matitinag. May susunod pa. Ano na yun? Ayan. Le-level up yan. Problema. ang todo. Ganon din ang spelling nun. Kahit anong problema. Yeah. Alam mo naman, ang problema Sabi is ano lang yan. It's part of our life. Spices ng buhay. Hindi pwedeng wala tayong problema. Otherwise, ano na tayo? Ay, hindi ako nakapagbasa. Nakalimutan ko. May 5 minutes pa. Hindi, kasi madidelay siya daw ng 30 minutes. So, Ganon. Sabi niya? 11:30. Okay. Eto may babasahan tayo. Beating the stress. Beating stress, ha? Nawala daw ng kuryente. Oh, kawawa naman. Okay. Sabi, ano ba to? Ito mga to. I love the English. Sabi naman na siya. Ang stress nga daw pag binaligtad desserts. Ang galing. Oo, di kumain na lang kayo dyan. Sige, kainin mo ha. Yan. Kainin mo yung problema mo. Wow, English yon. Pet Malu, sabi ni Eka Lavern. Shout out tayo kay Pastor Bernie Arandia. Hello, Pastor Bernie Arandia. Magandang umaga po sa inyo dyan. Taga ano sila? Nakalimutan ko na. May sinabi kanina. Sorry. Ayun. Taga saan po ba? Kalimutan ko na. Pasensya na po. Si Brother Sammy sabi niya, siya hindi naman daw mo order ng problema. Pero dating ng dating. Pero kinikare off ko na kay Lord. Yun, ganun yun. Ayan. Hello, Casa Elso de Jesus. Ayan. Wow, nandyan yung mag-asawa. Birthday boy! Ayan. Happy birthday! Walang katapusang birthday. Ayan. Alam mo si Caserso, kung yung iba pa nagbe-birthday, dumadagdag ang edad. Siya bumabawas ang edad. Siyempre. Oo. Ay, may tuturo ako sa inyo. Kakagulat naman to. Kala ko. Tinuro ng coworker ko, kaibigan ko actually. Natutunan niya kay Dr. Ong. Si Doc Ong. Ang pangit, Doc Ong. Si Doc Ong. Tama ba yon? Si Dr. Ong ba yun? Yung nasa Facebook. Nagkaroon siya ng bisita daw na dermatologist para mawala yung inyong mga wrinkles dito sa mukha. Ganito lang. Tatanggalin natin yan na. Tinuro sa akin kanina. Pag wala kayong ginagawa, nanonood ng TV o bago kayo matulog, gaganito. Alam niyo naman kasi hindi naman na tayo bumabata, lalo ako. Ganito lang po. Ganito nyo lang yung mukha nyo. Ayan. Yung mga part na kung saan yung mga wrinkles dyan. Ayan, gaganyanan nyo. Ayan, mararamdaman nyo. Huwag lang lalakasan ha, kasi baka mamula-mula. Huwag kayong magpapasampal sa asawa nyo, iba yun. Iba mangyayari sa inyo. Mangingitim yung mukha nyo. Ganito lang. Kayo na lang. Yan. Gagawin nyo yan. Pantanggal ng mga laugh lines daw. Wrinkles na yon. Hindi natin maiwasan ng pagtanda. Nandyan yan. Kahit anong ilagay nyo dyan sa mukha mo, talagang tatanda tayo. It's a curse. Yan. Tatanda tayo. Ganyan lang. Ayan. Wala namang mawawala, di ba? Ganyan ninyo po yan. Makakatulong yan. Ayan. Isang beauty secret. Okay. Ayoko na kay Doc Willie Ong. Di ako binigyan ng tablet. Ay, ang dami kasi. Dapat nung nagra-run siya for Vice President. Sabi ni Eka, pa-English ako dito, tas wala pa kaming ulam. Ano naman, connection nung kung mag-English ka dyan. Kunwari sosyalera. Yeah, tinatago mo na sa pag-i-English para wala na nga ulam eh. Ayan si Mami Luz Conferido. Hello Mami Luz. Nanay Luz. Magandang umaga po sa inyo dyan. Good morning dyan sa inyo. Alas 11 na lang umaga ngayon dyan. Yeah. Yung iba ay naghahanda na kanilang lulutuin para sa tanghalian. I know. Ayan, sarap. Dumating na po ba si Pay at bibili daw ng gamot? Ang bilis naman kung nandyan na. Malay mo dyan sa tapat ng bahay yung butika. Ayan, sige.
Okay, kung gusto niyo pa magpadala katulad ginawa ni Rachel, nagpadala siya ng kanta niya. Oh, di ba? Hello, Sister Evelyn! Hello, Sophia! Hi! Babysitter siya ngayon. Hi, Sophia! How are you? Hi! Tita Karim here. Ayan, siguro kumakaway-kaway din yan. 3 years old. Ang laki-laking bata. Siya yung si Sophia, siya yung kung nanonood kayo ng yung English na service. Sunday service. Oo, sa Sunday, siya yung praise and worship leader. 3 years old. First Saturday ng First Sunday. First Sunday. Yeah, sila maglolo. Yeah, sila maglolo. Ilang taon? 3 years old. 3 years old siya naglilid ng praise and worship. Sa kalaki, Guinness Book of Record yun, ha? 3 taon, naglilid ng yung lolo niya taga-piano. Sabi dito ni loko to. Sabi ni Lenny, Sister La, ako na lang magbibigay ng tablet sa'yo. Ano bang gusto mong tatak? Biogesic. Sabi naman ni Eka, pangalis sakit ang ulo. Lenny, Bioflu po para double action. At least level up ka, loko to. Di ka binigyan ng tablet ni Doc Ong? O yun na lang, ibigay mo kay kay Eka kasi number 1 siya lagi. Mabait siya. Di ba, Sweetie? O, di ba? Hello, aming Karing Pasqua. Hello, Mother. Good evening po dyan sa inyo. Sa Hollywood. Mother, malapit ang alis mo, ha? Andyan ba? Ayan. Andyan siya. Karing Pasqua. August 15. Oo. PR, Huwag mo na sasabihin, grabe. 311, ha? Para ma-ambush siya. Oo. Hello, kumaring Jan Nunez. Magandang umaga dyan sa inyo. Ayan. Yeah. So, meron ako papadala sa inyo. Pakibigay na lang. Puntahan na ninyo yung mga bahay-bahay ng mga padadalan ko, ha? At yung mga mababait lang, yung mga salbahe, hayaan nyo sila dyan, hampasin na lang ninyo ng inyong tungkod. Oh, my sister's here. Lee Ruiz. Ayan. Natalie actually yan. Lee Ruiz. Ayan. Okay. Josefina Navarro. Ayan. Magandang umaga, Josefina. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ayan. Lagi na natin nakikita to si Josefina. Okay. So, hindi pa available si Pastor. 8:30. Kantahan pa natin sila ulit. 11:30 yun. Ano yun? Okay. Yung mga secular naman. Secular. Ano ba? May sinabi dito kanina eh. Nakakantahin ko eh. I forgot na. Tagalog. Anong Tagalog? Ilang words? Hindi ko nga alam. Wala na akong alam kantahin. Wag yung mga secular songs. Basang-basa sa... Loka ka talaga. Eto ako. Ayan. Wag yun. Hindi ko na nga alam eh. You Light Up My Life. Kinanta mo na eh. Naka-copyright ako dun. Naka-copyright ka ba? Oo. O yung kanta na lang ni yung kinakanta ko na favorite ko. Yung ano ba title mo? Ayan. Di ka nagkulang. Ayan. Alam niyo po ang inyong mamshi ay wala na talagang practice sa pagkakanta. Nung napunta lang dito si Sister Angie doon. Kasi pag wala talaga, I don't know, kahit na Saturday, Sunday, para akong si Speedy Gonzales. Yung, ganun ako ng ganun. Kaya, ayan. Ito, isa sa mga paborito natin. Ito rin, uli ha? Kaya yung mga dumadanas siya ng mga pagsubok, sabi ni Lord, hindi naman nagkukulang si Lord eh. Steady lang tayo, mga kapatid. Ito. Ikaw lang ang pag-asa ko
Jesus, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako ay nibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa. Inibig mo ako noon pa man. Ayan, di ba si Lord? Before we were born, love niya na tayo bago tayo minahal ng ating mga magulang. Ayan, kaya si Lord hindi talaga nagkulang yan. Kaya kapit lang sa Panginoon. Okay? Grabe. Talagang, salamat naman. Kung, may mga pinagdadaanan ng bawat isang tao. Lahat tayo eh. Kala nyo, kami, ganito-ganito lang. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Kumbaga sa ano is, I can't say that don't take it seriously. Hindi po. Ibigay natin lahat sa Panginoon. Siya na ang hawak nun. Huwag niyong kakayanin kung hindi niyo kaya. Baka mabuang tayo, di ba? Di ba si Tumalon sa
sa bintana. Baka huwag kayong tatalon sa bintana. Magbibigti Ganon. sa puno ng kamatis. Tumalon kayo kay Lord. Lord, saluhin mo ako. Shoo! Ganon. So, Hindi ko kaya. Lilipad na ako, Lord. Shee! Ganon lang po. Ayan. Lahat-lahat tayo. Kala nyo. Ayan. Pag nafe-feel nyo yung kanta, so, tumatagos yan. So, pag ganon, pray lang kayo. Pray. Basta keep on praying lang. Walang mawawala. Kahit na naglalakad kayo, kahit na, Lord, ka na bahala, Lord. Mga tipong gano'n. Kanina sa train station, ako pa lang nandun. Tapos may isang lalaki. Hindi ko maintindihan sinasabi niya eh. Maganda naman na ayos niya, pero I think there is, may mental condition siya. Pero maayos siya. Ayun. Kaya medyo lumayo na lang ako ng konti. Ayun. Pero sabi ni Eka, tumalon habang nagpupuri kay Lord. Yes. Celebrate, Jesus, celebrate. Yeah, I miss you, Tule. Ayan. That's my sister. Ayan. Mga ilang years na rin ba tayo hindi nakakauwi? 4 years. 2018 pala. Ikaw hindi. Ako 2018, 19, 20, 21, 22, 4 years. Yung unang uwi namin, after 7 years kami nakauwi. Pag ako'y nag-retire na, may awan Diyos, pag nakaipon-ipon, ayan, uuwi, at least once a year, depende, or every 2 years, no? Pwede na, every 2 years. Ayan. Siyempre, kailangan din, medyo something. Ayan. Huwag pong tumalon sa bintana, sa kanal lang. Nakakatina talaga. Tumalon sa tuwa. Ayan, para sa Panginoon. Kasi pag sinurrender na natin sa Lord, di ba? Wala na tayong alalahanin. Ang alalahanin na lang natin ay magpuri. Magpuri sa Kanya every day. Di ba? Alright. So, may gusto akong tawagan Maiiyak na naman si Normal Dubin. Wala pa ba si Pastor? Malapit na. Okay. Baka anytime tatawag yan. Kanta ka naman, sweetie. Nope. Ha? Nope. Bakit? Pagka masakit lang ang ulo ko. Masakit ang ngipin. Masakit lang ang ngipin. Ikaw, Kiji? Hindi. Kiji po ito. Wala ka na masabi. Wag mo nang, namimiss daw ng sister ko ang mama ko. Alam mo si mama, na kay Lord na yon. Ayan. Ganun talaga. Ang lahat tayo ay pupunta doon. Siyempre, lahat naman tayo. Yung mama namin, ayan. Because she passed away at the age of, ilang taon ba? Nakalimutan ko na tuloy. 2018 nung umuwi pa nga ako sa Pilipinas. 87 ba or 88? Kalimutan ko na kasi hindi ko pinapansin yung edad Mama ko baby face. Ayan na siguro. Ready na siya. Ayan, andyan na ang ating pastor. Ayan. Kasi wala siya last week May importante siya ginawa. Ayan na ang Pastor Norman. Ay, 2017 pala ako. May sumasagot. Ready na daw siya, di ba? Ayun, tinatawag. Hindi, bayaan mo lang. Inaayos niya siguro. Ayan. 87 pala ang mama ko. Nakalimutan. Ba't biglang nag-plug yung nose ko, City? Allergy. May allergy. Ayan. Sayang hindi ko nabasa tong aking Bukas babasahin natin to. Ano sabi? Isa pa. Okay lang po. Ayan. Loko talaga to si Eka. Hello, Pastor. Ayun.
Pasok. Kumusta po? Pasok na ba siya? Hello po. Ayan. Nawalan ka ng kuryente, Pastor? Opo, actually kahapon pa po, kagabi. Kasi umuulan, ano? Umalis po kami ng mga 4. Yan. Pag balik po namin dito ng mga around 5:30, wala na po kaming kuryente. Kami lang naman po, meron pong nasunog po yung aming breaker. Oh. So, naayos na siya. Opo, ngayon po okay naman na po siya Circuit ngayon. breaker. Kakaayos lang po. Ano ba yung circuit breaker nyo? Yung fuse na ganun o yung meron... Yung tinataas baba po na blue, yung po. Oh, yan. Mas maganda yung automatic yan eh. Opo. Pero bakit nasunog yun? So, ibig sabihin, mas malakas yung load niya kaysa doon sa switch. Posible po. Kasi yun din po yung sinabi nung gumawa eh. Mababa masyado yung yung voltahe ng switch ninyo. So, kailangan dagdagan o taasan dahil ang loading nun siguro maraming pinagkakabitan doon. So, katulad sa iRadio, itong studio, direktang nakakabit ito doon sa kontador. May sarili siyang fuse box kasi yung sa bahay pag nag-overload ito kasing studio, malakas ang overloading nito. May dagdag pang solar panel ito, no? So tumutulong siya pero hindi pa rin kaya sa lakas ng itong ating mga nakakabit dito, nakikita naman ninyo. So, minsan nagkaroon tayo ng power failure dito, kaya pinapalitan ko. Ngayon, okay na siya ngayon. Yan. So, papalitan mo lang, Pastor, yung niya, yung switch niya. Kasi yung switch siguro mga 30 ampere, gawin mong 40. Pataasan mo, 40 amps yan. Na nga po ito 60 ampere po eh. Ang binili ko po pala kanina, 60 ampere. Oo. 60 na po yun. Ba? Mahal yung 60 ampere Magkano yun? Nasa 450 po. Abay, mura yun. Hindi po yun yung yung pinakamagandang klase. Ito yung parang ng ilaw Ito yung parang Ito yung parang inaano ng ilaw, siniswitch mo lang ng gano'n. Ganun ba yan? Pagka nagkaroon ng short circuit, nagtitrip yun, mag-option bigla, di ba? Nag-automatic po. Mura yun Dito, isang switch dito, umabot ng $90. $90 ang isa. Yun. Grabe. Ganun kamahal. Kaya, hindi pa kasali yung box niya. So, at least na. But anyway, yan, kung 60 amperes yan, matagal yan, lalaban na talaga sa yan. Wag lang yung alambre mo naman ang dadalihin niya. Pag malambot naman yung alambre mo, masyadong maliit, masusunog naman yung alambre, magkukos ng sunog naman. Yan. So, patingnan mo sa tamang electrician, yung lisensyado. Alam niya yung voltahe ng pumapasok na kuryente na kinukonsumo. Pero bakit gano'n? 60 ampere. Ano mo nakakarga dyan? Merong air condition? May washing machine ba? Meron po kaming aircon. May washing po. Pero sabay-sabay ba sila? Sabay-sabay? Siguro sabay-sabay yun. Hindi naman po sabay-sabay yun. Di ba nawala kayo? Di walang gumagamit? Opo, kaya nga po nagtaka lang kami na gano'n na po nangyari. Tapos nung makita po yung wire, sunog. Yung isang wire po sunog. Pero yung mismong breaker, hindi naman po siya nasunog. Sabi niya nga, pwede pa daw yun Kaya lang yung wire na tsaka yung kinakabitan ng breaker, yung buo yung nasunog. Dalawang bagay. Baka overloaded o grounded. Baka yung isang linya na may nakatap doon sa kapitbahay. Check ninyo. So, maaaring may nakatap ng sa inyo. Hoy, nagtatap? Meron yan? Uso pa rin yun. Grabe naman. Kasi meron pa rin mga ganun. Meron pa rin? Oo. Naku. Beno, kamusta yung inyong lakad last week? Okay naman po. Ayun. Okay naman. Kaya pasensya na po na-miss ko. Ay, naku, wala po yung okay. Ayos lang yan. Okay lang. Meron tayong mga minsan na hindi inaasahang gagawin kinakailangan minsan isasakripisyo natin. So we have to give priority doon sa mga bagay na dapat natin gagawin. Minsan lang naman, 'di ba? So bueno, Pastor, maganda itong topic. Sino po palang Sino po palang nag-share noon? Sino po tumalok sa akin noon? Si Pastor Sammy.
Okay po. Salamat po kay Pastor Sammy. Si Brother Sammy, I should say. Brother Hindi pala siya Pastor Sammy. Sabi ko na kasi magpaso, parang nga nahihirapan ng Brother pag-ano. Sammy. Ayan, oo. Lagi Salamat po. Salamat kay Brother Sammy. Ayan, nandyan siya ngayon nanonood. Alam mo naman yan, parang baterya yan eh. Ever ready. Oo, ever ready. Natutulog pa, tinawagan ko. Oo, pupungas-pungas pa nga eh. Di ba dapat po 11 talaga yung call nyo po sa akin? Tama po ba? 11 po. 11. Oh, 11. Oh. Yeah. Ayan. Kasi binago na namin. Inagahan natin. 8 o'clock para, tama ba? 8 o'clock dito pala. Oo. Oo. Ang ganda itong Medyo topic late mo. po tayo ngayon. Facebook. Ang haba pa naman po nito. Mga dalawang kalahating oras. Ayos lang yan, Pastor. Hanggang bukas. Alam mo, maganda kasi itong topic niya. Ano yan? Facebook. Ay! FB? FB. Oh. Parang mukhang maraming tatamaan dito sa maraming Facebook. Maraming tatamaan dito. Facebook. O yan. Sige, Pastor. Umpisahan muna. Sige po, tayo po ay una po gusto kong bumati muna sa mga viewers natin ngayon. Magandang umaga po sa inyo. At salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na makapagbahagi po ulit ng salita niya. Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito. Salamat po, Panginoon, dahil naniniwala kami na ang salita mo ay buhay, pagkain po ng aming spirito upang kami po ay lumago sa aming pananampalataya. Dalangin ko po that as we listen to your words, Lord, ikaw po ang siyang mangusap, ikaw po ang siyang magsalita sa amin, gamitin niyo lang po ang iyong abang lingkod, at nawa mapagpala po kami lahat. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mm-hmm. Okay, so yun po, ang title po ng message natin ay instead of Facebook, nilagyan ko ng sa gitna. Face the book. Ang ano po dyan, yung letter B po dyan ay big letter B. So, ang pinapatukuyan ko po dyan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay? Face the book. Okay. Ang ano po natin, ang passage po natin is found in 2 Chronicles chapter 34, 14 to 33. Medyo mahaba po ito. Siguro tatalon po ako ng verse. Babasahin ko po muna yung verse 15. Ito po yung sinabi dito. Kaya tinawag niya, umpisa ko sa 14, nang ilabas nila ang salaping natipon sa templo, natagpuan ng paring si Hilkias ang aklat ng kautusan, ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Kaya tinawag niya si Shaphan, ang kalihim ng hari, at sinabi, natagpuan ko sa templo ang aklat ng kautusan. Okay. Verse 19 po, talon po tayo ng verse 19. Sabi dito, nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit nito ang kanyang kasuotan. Inutos niya agad kay Hilkias, kay Ahikam na anak ni Shaphan, kay Abdon na anak ni Mika, kay Shaphan na kalihim, at kay Asayas ang lingkod ng hari na sumangguni kay Yahweh. Sabi po sa may verse 21, ang sabi niya, sumangguni kayo kay Yahweh para sa akin at para sa nalalabing sambayanan ng Juda at Israel. Alamin ninyo ang mga itinuturo ng aklat na ito. Galit si Yahweh sa atin dahil sinuway ng ating mga ninuno ang salita ni Yahweh at hindi nila sinunod ang mga utos na nakasulat sa aklat na ito. Talon po tayo sa may verse 23. Sinabi ni Hulda, si Hulda po, ito po yung propeta. Ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sabihin ninyo, nagsugo sa inyo na padadalhan ko ng malaking sakuna ang lugar na ito at padaranasin ng matinding hirap. Mangyayari ang lahat ng sumpang sinasabi sa aklat na binasa sa harapan ng hari ng Huda. Matutupad iyon sapagkat ako'y kanilang itinakwil at sa ibang mga Diyos sila naghandog at sumamba. Ginalit nila ako dahil sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila. Kaya hindi mapapawi ang galit na ibubuhos ko sa bayang ito. Okay, sa may verse 27, sabi naman po dito, dahil nagpakumbaba ka, sinira mo ang iyong kasuotan at nakita kong tumangis ka nang marinig mo ang nakahanda kong parusa sa Jerusalem at sa mga naninirahan dito.
pinakinggan ko ang iyong panalangin. Kaya hindi mo na maaabutan ang parusang igagawad ko sa lugar na ito. Sasama kita sa iyong mga ninuno at mamamatay kang payapa. Ito ang kasagutang dinala nila sa hari. Sa may verse 30 po, ito po yung sinabi, kahit sama-sama silang pumunta sa templo kasama ang mga pari, Levita at lahat ng mamamayan ng Huda at Jerusalem. Tumayo ang hari sa harap ng madla at binasa ang buong aklat ng tipan na natagpuan sa templo. Purihin po ang pagbabasa ng ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen. Okay. Yun nga po. Face the book. Kamusta na po kaya ang ating pagpe-face the book? O madalas tayo ay nagpe-Facebook. Ba yung face the book sa Facebook, no? Pagkagising po ng umaga, ano po ang una nating binubuklat? Ano po ang una nating binubuksan? Okay, ito ba ay Facebook o ang Holy Book o yung banal na kasulatan ng Diyos? Okay, gusto ko pong maunawaan natin na napaka-importante po ng salita ng Diyos. Siguro lahat po kayong mag-a-agree dahil sinabi rin po ng Panginoong Yesus na ang mga tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi tayo po ay nabubuhay sa mga salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Okay? Kaya nga po yung mga early Christians, naintindihan po nila ito at talagang ganun na lang po yung kanilang pagde-devote ng kanilang mga sarili sa katuruan, sa salita ng Diyos. Yun po yung sinabi sa Acts chapter 2 verse 42. Sabi doon, they devoted themselves to the apostles' teaching. Okay, yung apostles' teaching, yun po yung katuruan din ng Panginoong Yesus. So basically, it's His Word, it's God's Word. So yung pong sinasabi ditong they devoted, ibig sabihin, nagbigay sila ng malaking bahagi ng kanilang panahon, ng kanilang resources, doon sa salita ng Diyos o sa mga katuruan ng Diyos. At pag sinabi rin pong devotion, 'di ba? Ang ibig pong sabihin niyan loyalty, 'di ba? Ang ibig sabihin po niyan yung allegiance at pagmamahal. Kaya ganun po, naunawaan nila na mahalaga ang salita ng Diyos. Kaya ganun na lang din po ang kanilang pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. But how about us ngayong panahon natin ngayon? Gaano po natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos? Gaano natin tinatrato ng tama ang salita ng Panginoon? O dahil tayo po ay, alam nyo kasi sa panahon ngayon, talagang dati po kasi ang salita ng Diyos nasa Biblia lang. Nasa literal na book. Ngayon may mga e-book po 'di ba? May mga apps na downloadable at just one click away lang mada-download mo na yung Bible at meron ka na nga namang Bible. Kaya nga po sa mga simbahan madalas 'di ba? Ewan ko po sino po sa inyo dito yung hanggang ngayon pag pumupunta po ng church meron kayong dala-dalang literal na Bible. Yung book talaga o ang madalas ang dala na po natin at pag sinabi ng pastor, let us open our Bible, lahat tayo magbubukas ng mobile phone po natin. Kasi nandun na yung Bible. No? Baka kasi take for granted natin yung pong salita ng Diyos, yung accessibility ng salita ng Panginoon sa panahon natin ngayon. But don't you know na sa iba pong mga lugar, talagang napakahigpit pa rin. Lalo po sa Middle East, di ba? Hindi po basta-basta doon yung Bible, yung mga worship services, talagang pinagbabawal. Pero ganun po yung pagnanais nila na magbasa ng salita ng Diyos. Ganun po yung pagnanais nila na pag-aralan ng salita ng Diyos. Tayong nandito sa may kalayaan, no? Baka na-take for granted po natin yung opportunity na meron tayo. At baka dahil ang salita ng Diyos nandiyan naman hindi na yan mawawala. Makikita natin yan kahit saan. Diba? Sa mga billboards, sa damit, sa mga accessories, sa sasakyan, sa lahat makikita mo ang salita ng Panginoon. O kahit hindi ka na magbuklat ng Bible at hindi ka na magbigay ng personal na panahon sa pagbabasa ng Bible, okay lang, no? Baka ganun po ang katwiran natin ng iba sa atin. Pero mga kapatid, that's not how we should treat God's Word. That's not how we should, yung pong pagtingin natin sa salita ng Panginoon. Okay, dito po sa binasa natin,
tatlong bagay po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo, no? Na tungkol po sa salita ng Panginoon. Una, God's word must be kept. God's word must be kept. Ang salita ng Diyos ay dapat ingatan. Okay? Ingatan. Alam niyo po ba ang nangyari dito sa binasa natin? Sabi po dun sa may verse 15, Hilkiah said to Shaphan, the secretary, I have found the book of the law in the temple of the Lord. Sabi niya, nakita niya raw ang nakita niya salita ng Diyos sa templo ng Diyos. Kung nakita po 'yon, ibig sabihin, una, 'yun po ay nawala. Tama po ba? Kung natagpuan, ibig sabihin nawala. Ang masama, saan po nawala? Saan siya nawala? Sa loob ng saan ba nakita? Sa loob ng templo. Ibig sabihin, nawala sa loob ng templo. Naintindihan po natin? Nawala ang salita ng Diyos. Ang tanong ngayon, bakit nawala? Bakit nawala? Bakit nawala yung book of the law na natagpuan doon sa templo? Dahil sinabi na rin po ni Josiah, ang hari po nung panahon na yun ay si King Josiah, talagang napaka-devoted na sa Panginoon, faithful siya sa Diyos at namuhay siya. Isa siya sa mga matutuwid na hari na naging hari ng bansang Juda, Israel. Okay? At sinabi niya, pinabayaan o hindi iningatan ng ating mga ninuno, no, ang salita ng Diyos, winalang bahala nila ito, inignore nila yung salita ng Diyos, hindi nila sinunod. Kaya nga po may ganun ang laman po nung word na natagpuan judgment Kasi po naging pabaya yung pong mga nauna. Ibig sabihin, hindi po naingatan. Okay? Sa panahon natin ngayon mga kapatid, how do you keep God's word? Paano natin iniingatan ang salita ng Diyos? Alam niyo po, sabi sa Psalms 119 verse 11, sabi niya dito, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Alam niyo saan niya tinago yung salita ng Diyos? Okay? Well, doon noon, sa konteksto noon, yung pag-iingat talagang literal, no? Literal na pag-iingat, nandun yung salita ng Diyos. So, sabi dito sa Psalms 119, I have hidden your word in my heart, sa aking puso. Alam niyo po yung word na hidden, ang ibig pong sabihin yan, to hide away as a great treasure. Nung ancient time po, kapag ka po meron silang mga possessions o mga treasures, para po maingatan yon, ano pong ginagawa nila? Yun po ay binabaon nila sa lupa. Diba? Naghuhukay sila ng malalim. Kaya nga kapag may mga treasure hunting, diba madalas naghuhukay? Kasi nasa ilalim yung mga treasure. Okay? And kung ang salita ng Diyos, we treat God's word as a treasure, okay? As a precious thing. Salita kasi yun ng Diyos. Sabi niya dito, sabi ng psalmist, tinago niya yun sa kanyang puso. Sa kaloob-looban niya. Yung puso na tinutukoy dito, hindi yung hindi yung organ natin Walang pakialam yung organ doon. Ang ibig pong sabihin dito is yung whole being natin, yung sarili natin. Tinago niya yung salita ng Diyos sa kanyang sarili, sa kanyang puso. Kaya iningatan niya yung salita ng Panginoon. Okay? At yun din po yung same chapter ng Psalms 119, sabi niya, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Ang turing nila sa salita ng Diyos ay talagang napaka-inam, napakasarap. Ang tanong sa atin mga kapatid, anong dating sa atin ng Bible? Baka kasi ang ginagawa natin, inaantok ako, magbabasa akong Bible. Kasi pampaantok yung Bible Naranasan nyo na ba yun? Nagbabasa kayo ng Bible, tapos bigla kayong gano'n na natungkasan nyo, na na-discover nyo na, maganda pa lang pampatulog ang Bible. Basa ka lang ng Bible, antokin ka na. Now, how do we treat God's Word? Binibigyan po ba natin ito ng importansya? Kinikip ba natin ito sa ating mga sarili? Okay?
Dahil napakahalaga po mga kapatid, kung itunuturing natin mahalaga ang salita ng Diyos, iingatan po natin yan. Hindi natin nahayaan na mawala yon. Na sa bawat araw ng buhay natin, sa bawat araw na lumilipas, hindi mo hahayaan na walang isang beses o 2 beses, 3 beses sa loob ng isang araw na nawala ang salita ng Diyos sa'yo. Ibig sabihin, binasa mo. Ibig sabihin, nag-meditate ka. How's our personal devotion sa Panginoon? Nakakapag-devotion pa po ba tayo? Buti na nga lang po talagang ito pong iRadio natin, iRadio program natin, everyday na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. At kung tinuturing po natin na yung itong moment na to, na ito yung moment na ako ay mapapalakas ng salita ng Panginoon, well and good. No? Kung yan po ang talagang motibo ng ating puso. Kaya tayo nanonood ng iRadio, hindi lang sa mga kasiyahan, no? Hindi lang sa mga papremyo o mga bagay na ating natatanggap, kundi talagang we take seriously yung salita ng Panginoon. Pagkadating ng iRadio, wow, ito na naman, makakarinig na naman ako ng salita ng Panginoon, ma-encourage na naman ako. So, i-ano po natin mga kapatid, ayusin natin yung ating puso, no, pagdating sa salita ng Diyos. Pangalawa, God's word must be recognized. Kailangan kilalanin natin ang salita ng Panginoon. Verse 19. Doon po sa may verse 19, ano pong ginawa ni Josiah nung marinig na yung salita ng Diyos? Sabi niya, nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Okay? Yung pong nung marinig na, kasi about judgment yun at talagang dahil siya po ay loyal sa Diyos, siya po ay devoted sa Panginoon, kinikilala niya yung salita ng Panginoon, no? Hindi niya iwinawalang bahala yung mga sinasabi ng salita ng Panginoon. Kahit pa ito ay judgment o kahit pa ito ay blessing. Kasi po alam niyo, sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, for the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Sabi, darating daw yung panahon na ang mga tao, kukuha sila ng tagapagsalita, kukuha sila ng pastor, at sasabihin nila doon sa pastor, ang dapat i-preach mo lang ay yung maganda sa pandinig namin. Kapag kaya hindi maganda sa pandinig, pag kaya nakakasakit, tsugi ka. Hindi namin tatanggapin yan. Gusto namin, puro blessings lang, blessing, prosperity, wala ganun lang. Pero kapag nakakasakit na, natamaan na kami, hindi namin tatanggapin yan. Yan po ang sabi sa Bible, darating daw yung panahon na ganun. Hindi nakikilalanin yung salita ng Diyos, hindi na i-recognize yung tunay na salita ng Panginoon. They will turn away from the truth. At masamang pangyayari po yan, kung mangyari din po sa atin yan, na bagaman hindi man natin sinasabi, lang pagpunta natin ng church, pastor, nasaktan ako sa sinabi mo, hindi ko matatanggap yan, pasensya ka na. Pero kung blessing yan, tatanggapin ko yan. Ano po yun? Meron tayong selection sa salita ng Panginoon. Hindi natin talaga nire-recognize ng buo. Ano pong ginawa ni Josiah? Sabi niya, sinira niya yung damit niya. Alam niyo po, isa po sa mga tamang attitude kapag nire-recognize natin yung salita ng Panginoon is the word humility. Humility. Sabi ng Panginoon, dahil sinira mo ang iyong kasuotan, tanda ng iyong pagpapakumbaba at pagsisisi, humility and repentance, papakinggan ko ang prayer mo. Hindi mo mararanasan yung paghihirap. Hindi mo mararanasan yung parusa na dadaling ko sa bayang ito. Sabi niya kay Josiah. Hindi mo ba, mga kapatid? Merong tamang attitude Ang tamang attitude po towards God's word is humility. Pagpapakumbaba, natatanggapin natin ang salita ng Panginoon, whether ito ay nakakasakit o hindi. Kasi yung maganda nga yung salita ng Diyos na nakakasakit, the same word of God that hurts is the same word of God that will
makes us free. Palalayain tayo. Amen po ba? At makakapagpagaling ng ating puso, makakapagpatuwid sa atin. So, ang prayer ko po sa atin mga kapatid, whenever we hear God's word, tanggapin po natin ito ng may pagpapakumbaba. At ang salita ng Diyos parang salamin yan eh. Diba? Parang salamin yan na ipapakita niya sa'yo, merong mali sa'yo, merong kang dapat ituwid, merong hindi tama sa iyong buhay. So may mga pagbabago na gagawin siya sa buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Okay? Gaya po ng sinabi ng Panginoong Hesus sa mga disciples niya, di ba? You are already sanctified because of the word, yung salita ng Diyos na binigay niya sa mga disciples. Dahil ang salita po ng Diyos, ito po ay nagtutuwid sa atin. Ito po ay pinapakita sa atin ano po bang mga mali sa ating buhay. At ang isa pa, dapat nandun din yung attitude natin ng pagsunod. Amen? Sabi po ng isang post sa Facebook, Satan doesn't care if you read your Bible every day as long as you don't apply it. Wala siyang pakialam. Kahit basa ka ng magbasa. Hindi mo naman ginagawa eh. Tingnan mo tong taong to, galing magbasa, hindi naman ginagawa, hindi naman ina-apply sa kanyang buhay. So, wala pa rin. Kailangan po yung obedience natin. When we hear God's word, diba, dapat nandun yung attitude na susundin ko to. Kahit mahirap, susundin ko to. Kasi hindi po lahat ng salita ng Diyos talaga ang dali pong i-apply. Yung iba mahirap eh. Yung love your enemy, hirap po nun, di ba? Forgive, ang hirap po nun. Pero kailangan natin sundin eh. Kasi yun sinabi ng Diyos. Dahil sa pagsunod natin ay meron pong pagpapala. Amen? Meron pong blessing kapag tayo po ay sumunod. And finally, yung number 1, God's word must be kept. Number 2, God's word must be recognized. And finally, God's word must be shared. God's word must be shared. Alam niyo po ginawa ni Josiah, nung marinig na yung salita ng Diyos, pinatawag niya yung mga tao, mga may katungkulan, from greatest to least, pinatawag niya po lahat ng yon. At anong ginawa niya? Sa harapan po nila, publicly, shinare niya yung natagpo ang salita ng Diyos. Ngayon, nalaman din ng mga tao, galit pala sa amin si Lord. Galit pala ang Diyos sa bayang Israel. Kaya ano pong ginawa nila? Nag-renew sila ng commitment nila. Ibig sabihin, nagsisi sila. Humingi sila ng tawad sa Panginoon. At naging mapayapa yung kanilang buhay. Naging maayos po yung kanilang buhay. Okay? Alam niyo po mga kapatid, ang salita ng Diyos, it's meant to be shared. Amen? Ito po ay dapat ibahagi. Kasi hindi lang naman tayo yung nangangailangan eh. Tama? Meron pong iba na talagang gutom sa salita ng Panginoon. Kaya lang, hindi nila mabigyan ng panahon kasi nga, unang-una, wala pang interest eh. Wala pa sila dun eh. But when they hear God's word, kapag sinare mo yung salita ng Diyos sa kanila, faith comes from hearing the word of God. Kakaroon sila ng pananampalataya. God will work na sa buhay. God is working na sa buhay nila. Kaya kikilos na ang Panginoon sa buhay nila. So, meron ka bang kakilala na alam natin na ang judgment ng Panginoon ay mararanasan nila. Sabihin natin yung katotohanan sa kanila. Kahit masakit, alam mo ba, meron akong bad news eh. Sabi sa Bible, from the wages of sin is death. Dahil sa kasalanan, may kamatayan. Ang parusa ng kasalanan ay kamatayan. Bad news po yun, di ba? Sino ba namang matutuwa kapag narinig yun? Mamamatay ka. Kasi makasalanan ka, mamamatay ka. Pero hindi po natapos doon. May good news yun. Ano pong sabi doon? Ano yung karugtong nun? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Merong good news, merong bad news, merong good news. So, ibahagi natin sa kanila. Dahil hindi lang po tayo yung nangangailangan nun. Kailangan po ng lahat ng tao ang salita ng Panginoon. At ito pong ganitong programa natin, masaya po ako, nakabahagi ako nito dahil nagiging bahagi po ako ng pag-share ng salita ng Panginoon na alam ko, hindi lang yung mga viewers natin ngayon, hindi lang po kayo ang makakarinig nito,
Bagkus meron pang ibang mga tao, no? Sa lawak po ng social media, sa lawak po ng nasasakop ng internet, hangga't may internet, pwede kang magkaroon ng access. So, masaya po ako na maging kabahagi nito, nakapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Yun lang po yung nais ko pong i-share sa bawat isa. I hope na meron po tayong natutunan at ma-apply po natin sa ating buhay. Pag-pray ko po kayo saglit. Tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po. Salamat dahil hindi po kayo nagsasawang paalalahanan kami. Hindi po kayo nagsasawa na kami po ay sabihan, Panginoon, pangusapan ng yung mga salita, kung ano po yung mga pagkukulang namin. And thank you, Lord God, for reminding us today about the value, the importance, Lord God, of your word. Dapat harapin namin ang salita mo, Panginoon, at magkaroon kami ng panahon dito dahil ito po yung pagkain namin. Kung ang physical namin kumakain para mabusog, lumakas, ganun din ang aming mga spirito. We need your word, Lord God, para po kami po ay lumakas spiritually at magpatuloy po sa aming pong journey, sa aming pong paglakad kasama ka. Salamat po, Panginoon, sa iRadio. Salamat, Lord, sa mga nakikinig ngayon. Patuloy nga mangusap sa puso nila, Panginoon, at anuman yung kanilang pinagdaraanan, tulungan niyo po ang bawat isa sa kanila. Bless niyo po ang bawat isang maabot pa ng mensahe ng salita mo ngayong araw na ito at sa mga susunod pa pong araw. Salamat po ng marami sa inyo po ang papuri at pagsamba sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Norman. Totoo yan, sabi mo, yung mga tao, ang gusto lang marinig puro mga blessing, words of inspiration lang Pero yung mga mensahe o yung mga messages na tungkol sa na tayo ay sinesermonan, pinapagalitan, o pinapaalalahanan ng Biblia, ayaw nilang marinig yon. Kasi yung katotohanan, masakit ang katotohanan. Diba? Yun ang the truth Pero the truth shall set you free. Minsan ganyan ang tao. Kapag ayaw yung marinig yung tungkol sa negative ng ginagawa niya. Purong gusto niyang marinig, blessing. Sige, blessing. Pero yung mga kamalian niya ginagawa sa buhay, ayaw nilang naririnig. So, yan which is not right. Kailangan, kasi ang Biblia ay ginagamit to rebuke, to study, to learn, di ba? Pwede natin gamitin pag-aaral. Ano pa ba, Pastor? Correction po. To correct, di ba? Yan ang nagagawa ng Biblia. So, hindi lang basta tama yung sinabi mo, nagbabasa, pero hindi naman ginagawa. Yun. Gustong-gusto ng kaawa yun. Hindi naman ina-apply. Anong silbi? No, parang pumunta ka rin ng church, nakinig ka nga, pero hindi mo naman ginagawa. Walang application. So, ano pa yung, sabi ng iba, at least nagsimba ako, at least nagpunta ako sa church. Tama ba yung katuwiran na yun? Hindi ba? Nagpunta nga ng church, nakinig, pero hindi naman ina-apply. Ang kaso nga, mga tuwiran, yan ba yung nagsisimba? Hindi mo naman ginagawa yung mga sinasabi ng sa simbahan. Sasagutin ka ba naman, at least nagsimba ako. Tama ba yun? Di ba? Maraming salamat, Pastor Norman. Ang ganda ng message mo. Yeah. Ito yung tinanong, face the book. Di ba? Face the book. Face the book. Hindi yung Facebook. Hindi yung Facebook. Face the book. Pastor, ayan, minsan pagising mo, telepono, Facebook. Hindi ako tinitignan ko, baka may tumawag. Na-miss ko lang nung gabi. Hindi, yun ang inuuna minsan ng iba pagkagising. Lahat tayo telepono dyan. Agad. Medyo marami tayong tinatamad. Maraming dyan. Hindi, bato-bato sa langit. Ang tamaan peace tayo. Aray ko. Hindi, kailangan talaga. Minsan. Una natin gagawin, pag nagkamali tayo sa umaga, mag-pray, magpasalamat. Siyempre naman. Nagising tayo. Chine-check ko yung verse of the day. Wow. Ayan, yun ang una kong tinitignan. Verse of the day. Ayan. And by the way, Pastor Norman, and congratulations doon. Happy anniversary sa SMG. Kailan po ba yun? Yes po. Salamat po. Yes. Ito pong darating na Sabado na po dito. Friday po sa inyo. Yeah. Sabado rin po pala dyan. Kaya lang 4 a.m. Dito Madali. naman po Saturday 7 p.m.
Ayan, inimbitahan po namin ang lahat. Manood po Yes. kayo ng 4 p.m. dito 4 na. a.m. 4 a.m. po. Oh, 7, Ng Sabado. Madaling 7 araw. a.m. naman Opo. doon. Oh. 7 p.m. pala Ano doon. to? Live siya? Ay, hindi. Recorded. Ano po, naka-ano po siya, naka-pre-recorded. Pero Pre-recorded. I see. pero parang live po siya sa Facebook. Oh, it's Manood po yung mga viewers po natin, huwag niyo pong kakalimutan. Manood po kayo. Ayan. Ganda po Alas yung 7 episode ng natin. gabi dyan, Pastor, right? Yes po, alas 7 po. Sabado. Mm. Sabado. Ay, Sabado ba? Yeah, tama. Sabado. Ayan. Congratulations. Isang taon na Salamat ang po. SMG. Palakpakan natin. Yes, Pastor SMG. Norman, thank you so Special much. moments with God. Isang taon na nagbibigay ng mensahe ng ating Panginoon, tumutulong sa ating mga kapwa. Ganyan din naman ang tayong lahat dito sa social media. Yan ang ating adhikain, yung ating gawain ipamahagi ang salita ng Panginoon. At marami nakakarinig, no? Kaya ang aking minsan na-disappoint ako doon sa mga tao na nakarinig ng magandang mensahe. Pag dumating ang problema nila, hindi nila naalala, ito pala yung topic ni Pastor Norman isang araw. Yun ang problema niya na ngayon, di ba? Tapos hindi niya ina-apply sa buhay. Kaya tama yung sinabi mo kanina, na kapag ang tao pagka sa kabuti, yung puro blessing lang natatanggap o naririnig, okay na okay. Pero kapag yung mga challenge sa buhay ang dumating, wala na. Yun ang nakakalungkot. Thank you, Pastor Norman. Hanggang sa susunod muli. Thank you po. Maraming salamat. God bless po sa inyo. God bless po. Alright. Bye, Pastor. Bye-bye. Thank you. Teka. Ayan. Alright. Iba yung napindot ko kanina. Thank you so much, Pastor Norman. Ang ganda ng message niya. Face the book. Harapin mo yung libro. Diba? Hindi yung telepono ang hinahawakan. No? Tuwing umaga, paggising. Ay, ako tinitignan ko ang sino verse kaya of the ng day. message sa akin? Ako verse of the day, ha? Pero syempre, Hindi, at saka yung, tama alam na niyo yun. yung traditional na pagbabasa ng Biblia, nawawala na eh. Dahil sa electronic na itong nandun ako gadget, nagpo-post yung verse of the day. Yun, dapat traditional. Kasi ano yung Facebook na yan eh. Ako may Sino ba kasing mag-Facebook dyan? May Biblia ako sa kotse. Hindi, walang excuse. Facebook. Alam ng Diyos yung nangyari. Sige. Tayo ha? Tayo ha? Sige. Facebook tayo. Importante po yung ating pagbabasa ng Biblia. Hindi lang basta binasa. Kinakailangan ina-apply. Siyempre, isa sa puso. Meron dyan, nag-request ng Biblia. Wala ko tinutukoy na naman ha. Bato-bato sa langit. Wow, napakasweet naman Sister Myrene. Thank you, Pastor Norman. Mahal na mahal kita. Wow! Abo, talaga naman. Oh. Talaga! Kasalanan ni Mark Zuckerberg. Talaga hindi ka tumitigal, Sister Myrene. Pastor Norman kuha ng I love you. Aba, talaga? Oo. Ayaw ko, baka may masabi akong iba. Uy, tumigil ka na dyan. Ay, ikaw talaga, sister, ha? Manang-mana ka sa akin. Yan. I love you, sweetie. Hindi mo na ako binibigyan ng $100 eh. Sira. Pero maraming salamat po sa pagsubaybay din sa Facebook. Nasa Facebook tayo ngayon. At sana po nakapulutan natin. Nagugutom na ako. Magandang na message ni Pastor Norman to ngayong gabi. No? Talagang, that's the truth. Yan ang katotohanan. Tinamaan niya ako, nagkabukel ako. Talaga bato-bato sa langit, tamaan. Kinikiray. Sorry na lang. Hello. Tandaan po natin ang pagbabasa ng Biblia ay napaka-importante. Ganon din po ang pagpupunta sa church. Hindi sapat yung nakikinig tayo, nanonood tayo sa social media. Kailangan obligasyon natin pumunta talaga tayo Sarap sa church. Sarap kayo pumunta sa church. Itong social media, Daming itong mga pagkain. naririnig po natin na mga messages ng mga pastor. That is right. Okay. Supplement lang po ito. Pero every Sunday, it is an obligation sa mga lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Kung hindi kayo naniniwala, wag. Hindi kayo obligadong pumunta kasi hindi naman nyo kinikilala si Jesus Christ na siya ang Diyos. So now, since kayo ay naniniwala, then obligado kayo na magpunta sa church. Ito po ang dapat na gawain ng isang
Kristiyano o disipulo or Sabbath day, disciples of kailangan Jesus. natin the whole day para kay Lord. Kasi meron tayong isang linggo, di ba? Sa loob ng isang linggo, 6 na araw, bahala ka nang gawin mo kung anong gusto mong gagawin. Sa loob pa pagdating pa ng linggo, 1 oras na nga lang ang hinihiling ng Diyos para mag-church tayo. Dapat sa Old Testament, buong araw po yan. Hindi ka gagalaw, wala kang gagawin kundi mag-church ka lang. O makikinig ka ng mga preaching, ng mga ano ba tawag doon? Nung mga araw, yung mga Levi o yung mga leader nila no sa church ng araw, ano. So sa panahon natin ngayon, sa modern generation natin ngayon, mga pastors magbibigay ng message po yan. Ang service 1 oras kalahati o 2 hours kanyo pinakamatagal. Sa isang linggo, 2 oras na lang hinihingi ng Panginoon sa atin. Hindi ba natin may ibibigay? Kung talagang mahal natin ang Panginoon, dapat gagawin natin ito, yung kanyang mga pinag-uutos. Sino ba sa atin? Ako, kami ni Karim, lahat sa atin dito, ang nakakagawa. Kayo lang ang makakasagot niyan. Ano? Sa inyong isipan, kung guilty tayo dyan, tayo, hindi kami exempted dito. Siyempre. It's about time na mag-isip-isip tayo kung paano natin babaguhin. Gaya nga sinabi nga ni Pastor Norman, pinunit yung kanyang damit sa sobrang kahiyaan niya. Pupunitin ko na rin. Hindi ibig sabihin literal na pinunit ang damit. Hindi, pinunit talaga. I know, pinunit dahil kasi yung talagang na siya sa sarili niya na nag-guilty siya. Yeah. Kapag, di ba, inis ka sa sarili mo. Kapag nainis ka, sabunutan mo na sarili mo. Talagang kulang na lang isubsob mo yung mukha mo sa lupa dahil sa kapalpakan ng ginawa mo. Ito yung binibigyan example sa storya kanina na kapag tayo ay nagkamali sa Panginoon, para bang hindi ka makaharap talaga sa Kanya. Talagang hindi ka talaga makakaharap. Yung guiltiness na nagawa natin na kamalian sa Panginoon. And nabasa ng Panginoon yung kanyang kalooban. Kaya siya ay exempted doon sa parusa. Alam naman natin na ang kapalit ng kasalanan ay kamatayan. Ano? So kapag tayo daw hindi ibig sabihin reason yung kamatayan na death. Ano? Ibig sabihin nun, relationship natin sa Panginoon, patay na. Ating spiritual. Yan, yung ating spiritual. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa iRadio, and naway na-bless po tayo. Please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. SMG, 1 taon na po. Congratulations sa SMG. At nanaway humaba pa ang inyong programa, tumagal pa. At suportado po natin ang SMG dito po sa iRadio. Saludo po tayo dyan. Ganon din po ang Cross Culture Cabina, West Cabina by brother to sister Oyi Sarcos. Puntahan din po natin yung kanilang YouTube channel. Hanggang bukas pumuli. Wednesday na bukas. Imagine, Thursday na sa kanila. Thursday naman sa inyo. May bago tayong guest pastor tayo bukas. Ayan. Surprise. Ayan, abangan. Supplies. Kaya manood kayo. Gwapong-gwapo lahat ng pastors dito sa iRadio. Pogi-pogi, Ay. Huwag mo na ako isama dyan. Sila na lang. Ganon. Hindi ka naman talaga kasama. Good night po. Special ka Special Nakiki-ano ka na naman kay Sister May Magkaka-baby boy na daw sila. Ala, siya. Talaga, Grabe. Oy. Okay. Kaya pala nagbabrown natin. Nagpuputo ka ng mga circuit breaker niyo. Ikaw, sister, grabe ka. Good night. God bless po sa inyo lahat. Bye. Karim Pascua, nakalimutan. Hindi na nag-ano to. Bye-bye. Are my hiding place. You always fill my heart with songs
deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.